Kabanata 21. Bibigyan kita ng tatlong galaw. Gulo. Tiningnan ni Hang Bo-shen ang mga inumin sa mesa, natakot at nilamon ang kanyang laway. Kung iinuman niya ang lahat ng ito, masisira ang kanyang tiyan. Ano pa ang hinihintay mo, Young Master Shen? Simyo lang uminom. Hinimok ni Jendong na may malamig na sneer. Si Hang Bo ay nagagalit at nababahala, nais niyang makakain siya ng buhay ni Jendong, ngunit wala siyang paraan upang magawa ang anumang bagay sa kanya. Ikaw maliit na brat, huwag itulak ang iyong swerte. Si Henggi, isang matapat na kaibigan, ay agad na ipinagtanggol si Hang Bo. Sino ka sa palagay mo? Ito ay isang pusta sa pagitan ko at sa kanya. Mayroon ka bang sabihin dito? Galit na sigaw ni Jendong. Ikaw. Si Henggi ay malapit nang mawalan ng pag-uugali, ngunit bigla niyang napansin na nagbago ang mga mata ni Jendong. Ang mga mata na iyon ay sobrang lamig kaya binigyan nito ang mga tao ng isang masiglang pakiramdam. Ang galit ni Henggi ay agad na pinalitan ng takot, at hindi siya nang ahas na magsalita. Ang ganitong uri ng maliit na brat ay maaaring madurog sa kamatayan na may dalawang daliri lamang kung nais ni Jendong. Ang dahilan kung bakit hindi siya nakikipagtalo sa kanya kanina ay si Jendong ay hindi nag-abala na bigyan siya ng anumang pansin. Ano, Young Master Shen, sinusubukan mo bang bumalik sa pusta? Huwag kalimutan, mayroon akong isang saksi. Kinwestiyon ni Jendong si Hang Bo. Makikita na maraming tao ang pumipigil sa kanilang pagtawa. Alam ng lahat na si Hang Bo ay malinaw na naghukay ng isang hukay para kay Jendong na tumalon sa simula, ngunit natapos niya ang pagbagsak mismo. Sino? Sino ang nagsabi na ang batang master na ito ay nagsisikap na bumalik sa pusta? Kung talo talaga ako, natural na gagawin ko ang ipinangako ko. Ngunit ang pusta ay hindi pa tapos, at hindi oras na upang tanggapin ang parusa. Si Hang Bo ay malinaw na gumagawa ng mga excuse, stuttering habang siya ay nagsalita, marahil dahil sa kawalan ng kumpiyansa. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga mata ni Jendong ay makitid. Bago, sumang-ayon tayo na ang talo ay kailangang tapusin ang alkohol sa mesa, ngunit hindi natin sinabi na ang natalo ay hindi makagawa ng isang pagbalik. Nais kong magsugal muli sa iyo, at kailangan mong manalo ng isang beses pa. Si Hang Bo ay nag-retort ng isang mataas na tono at isang nakataas na baba. Tama iyon, sinabi lamang namin na ang talo ay kailangang uminom, ngunit hindi namin sinabi na ang isang laro ay matukoy ang nagwagi. Tama, kailangan nating maglaro ng isa pang laro. Sina Henggi at Jijuen chimed in. Sa katunayan, nakikita ng lahat na si Hang Bo ay hindi patas, ngunit dahil hindi ito tinukoy pagkatapos, natagpuan niya ang isang loophole upang samantalahin. Bilang karagdagan, umasa siya sa kanyang pagkakakilanlan bilang batang master ng pamilyang Shen, kaya kahit na hindi siya patas, walang nang ahas na magsalita. Ang bawat tao ay nag-iisip ng kanilang sariling negosyo, at dahil siya ang batang master ng pamilyang Shen, hindi nila kayang saktan siya. Sinulyapan ni Jendong ang tinatawag na mga saksi sa paligid niya. Sa sandaling ito, ang lahat ay nakatingin sa ibaba, na parang napahiya din na harapin si Jendong. Lahat sila ay nagkukunwari na wala nang narinig. Ang nag-iisang taong nang ahas na tumingin kay Jendong sa mata ay isang binata na nagngangalang Chingye. Nagtaas siya ng isang mapaglarong ngiti at tila sinasabi na kung kailangan ni Jendong ng kanyang tulong, maibibigay niya ito. Kung gayon, sumugal ulit ako sa iyo. Paano mo gustong maglaro? Si Jendong ay hindi lumingon kay Chingye para sa tulong, ngunit sa halip ay tumingin ng diretso kay Hang Bo-shen. Parang nagulat si Ching. Handa siyang tulungan si Jendong, ngunit hindi niya inaasahan na hindi humingi ng tulong si Jendong. Ginawa nitong mas interesado siya kay Jendong bilang isang tao. Ang unang pag-ikot ay nanunood ng iba na naglalaro, at ang ikalawang pag-ikot ay naglalaro ng iyong sarili. Jendong, medyo may kakayahan ka, bakit hindi mo ito subukan? Kung manalo ka, uminom ako ng lahat ng alkohol sa talahanayan na ito at bibigyan ka ng karagdagang parusa ng 30 milyon. Ngunit kung matalo ka, hindi ako magtanong sa anumang bagay sa iyo, ngunit ang parusa mula sa nakaraang pag-ikot ay makonsela. Agad na ipinaliwanag ni Hang Bo ang mga patakaran ng ikalawang pag-ikot ng pagsusugal. Sa sandaling natapos na niya ang pagsasalita, mayroong isang pagsabog ng talakayan sa paligid nila. O Diyos ko, kung naaalala ko ng tama, ang susunod na maglaro ay si Shinoo, di ba? Sino si Shinoo? Banibiro mo ako, hindi mo alam kung sino si Shinoo. Siya ang ikalimang ranggo na dalubhasa sa listahan ng medalya ng pilak ng Qingmo Pavilion. Ang ikalima sa listahan ng pilak na medalya. Kaya malinaw na nais ni Ginoong Shen ang buhay ng batang ito. Narinig ni Jendong ang mga talakayan ng nakapalibot na karamihan ng tao.
Hindi nakakagulat na si Hangbo ay lubos na tiwala at nang ahas na itaas ang mga pusta sa 30 milyon. Ito ay naging ang susunod na manlalaro na kumuha ng entablado ay isang master. Sa sandaling ito, tinitingnan si Hangbo, na nag-squint ng kanyang mga mata at puno ng pagmamataas. Alam ni Jendong na kung hindi niya tinanggap ang hamon, ang parusa mula sa nakaraang pag-ikot ay automatikong kanselahin. Sa kabilang banda, kung tinanggap niya, si Shinoo ay isang ikalimang ranggo na dalubhasa sa listahan ng pilak na medalya ng pavilion ng Qingmo, at wala siyang pagkakataon na manalo. Sa anumang kaso, nadama ni Hangbo na siya na ang nagwagi sa ikalawang pag-ikot ng pagsusugal, tinanggap man ni Jendong o hindi. Ano sa palagay mo? Nag-isip ka ba? Naglakas loob ka ba? Tumigil sa pakikipag-usap na walang kaparerekon, magsimula na tayo. Si Hangbo ay malapit nang magsaya kay Jendong, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, sinamantala siya ni Jendong at dumiretso patungo sa unang arena ng palapag upang sagutin ang kanyang desisyon ng may aksyon. Baliw ba ang batang ito? Sinusubukan ba niyang patayin ang kanyang sarili? Hoy, nanalo siya ng unang pag-ikot at dapat ay tumigil na habang siya ay nauna. Bakit siya ay sobrang walang ingat at mapaghamong kay Shinoo? Hindi ba siya humihingi ng kamatayan? Maraming talakayan sa karamihan, at maraming tao ang nakaramdam ng paumanhin kay Jendong. Ang nasabing isang binata ay mamamatay, na isang awa. Hindi inaasahan ni Hangbo na talagang sumang-ayon si Jendong. Ngunit para sa kanya, mas mabuti na sumang-ayon si Jendong. Hindi pa rin siya maaaring manalo, at hindi lamang maiiwasan niya ang kanyang sariling parusa, ngunit maaari rin niyang hayaang turuan siya ni Shinoo ng isang aralin. Pagpatay ng dalawang ibon na may isang bato. Bilang batang master ng pamilyang Shen, ang kanyang pagkakakilanlan ay lubos na kapaki-pakinabang. Kinausap ni Hangbo ang mga tagapag-ayos ng tugma sa boxing, at inihayag ng tagahatol ang isang pansamantalang karagdagan sa tugma, kasama sina Jendong at Shinoo bilang mga kalahok. Ang dalawang lalaki ay lumakad papunta sa entablado, at ang buong tugma ng boxing ay sumabog sa bingi ng mga tagay. Siyempre, ang mga tagay na ito ay walang kinalaman kay Jendong. Ang mga taong iyon ay lahat ay nagpapasaya kay Shinoo. Ang impluwensya ng ikalimang ranggo na pilak na medalya ay maliwanag. Ang antas na ito ng mataas na antas ng kompetisyon ay hindi isang bagay na maaaring makita ng casually. Sa sandaling lumitaw si Shinoo, dinala niya ang kapaligiran ng buong lugar sa rurok nito. Sa kabilang banda, walang sumigaw ng pangalan ni Jendong. Ang mga mabait na tao ay nalulungkot sa kanya, ngunit naisip ng karamihan sa mga tao na siya ay walang tulay na tulala. Kid, medyo mayabang ka. Alam mo ba kung sino ang iyong kalaban? Ito ako, Shinoo. At naglakas loob ka pa ring hamanin ako. Natuwa si Shinoo sa mga panawagan ng madla para sa kanya at sinisilip si Jendong. 3 galaw lang. Si Jendong ay humawak ng 3 daliri. Ano? Natigilan si Shinoo. Sabi ko, bibigyan kita ng 3 galaw. Kabanata 22. Paumanhin, parang nanalo ulit ako. Ang tinig ni Jendong ay hindi malakas, ngunit ang kanyang mga salita ay tulad ng kulog, sumabog sa puso ng lahat. Narinig ko ba na ito ay mali? Sinabi ng batang ito na hinayaan niya si Shinoo na gumawa muna ng 3 galaw. Ito ba ay isang clown na inanyayahan ng unggoy? Alam ba niya kung anong ikalimang lugar sa listahan ng pilak na medalya? Ang kamangmangan ay dapat magkaroon ng mga limitasyon nito. Ilang sandali, maingay ang lugar. Maraming mga tao ang tumatalakay, at halos lahat ay tumingin kay Jendong na may tingin ng katangahan. Kid, alam mo ba kung sino ako? Si Shinoo ay bumalik sa kanyang katinoan at tinanong si Jendong na mayabang. Paumanhin, karaniwang hindi ko maalala ang mga pangalan ng hindi kilalang mga daga. May kaugnayan ka ba sa akin? Tanong ni Jendong. Orihinal na, si Shinoo ay hindi nagagalit, dahil sa kanyang opinyon, si Jendong ay isang ignorante na bumpkin lamang. Ngunit ang pangungusap sa likuran ni Jendong ay nagparamdam sa kanya na ininsulto. Siya, ang ikalimang ranggo ng master sa listahan ng pilak na medalya ng Qingmo Hall, ay talagang tiningnan ng tulad ng isang bumpkin. Kayong maliit na bastos, naghahanap ka ng kamatayan. Nagalit si Shinoo at itinaas ang kanyang kamao upang basagin ito patungo kay Jendong. Bilang ikalimang ranggo na master sa listahan ng medalya ng pilak, ang lakas ng taong ito ay maganda pa rin, at dapat na naabot niya ang lupain ng maliit na tagumpay sa madilim na enerhiya. Ang ganitong uri ng antas ng paglilinang ay isang napakalakas na Panginoon sa karamihan ng tao. Ngunit sa mga mata ni Jendong, siya ay isang bahagyang mas malaking ant. Maiiwasan niya ang suntok na ito, ngunit hindi siya yumigtad. Sa halip, tinawid niya ang kanyang mga braso at hinarang ito sa harap ng kanyang dibdib. Bang!
Sa halip na ilabas ang kanyang lakas, pinayagan ni Jendong ang epekto na ibalik siya ng ilang mga hakbang. Hindi nakakagulat na siya ang panglima sa listahan ng pilak, kahanga-hanga. Sinabi ng batang ito na hahayaan niyang salakayin siya ni Shinoo ng 3 beses, duda ako na maaari pa siyang makaligtas sa 3 galaw. Habang nakarating ang suntok, lumalakas ang mga tinig ng madla. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari, ngunit nakikita si Jendong na itinulak pabalik ng suntok ni Shinoo, mas kumbinsido sila na si Jendong ay nagpapakita lamang. Ikaw ay maliit na brat, kahit gaano ka kalakas, hindi ka maaaring maging tugma ni Shinoo. Papanoorin ko lang kung paano ka mamatay. Sa lugar ng VIP, ang sneer ni Hangbo ay naging mas napakatalino. Ang pag-iisip na maiwasan ang parusa at makita si Jendong na itinuro ng isang aralin ni Shinoo na lalo siyang nalulugod. Bumalik sa arena. Hindi alam ni Shinoo na sadyang kinuha ni Jendong ang kanyang pag-atake, at naisip na ang kanyang pag-atake ay nagtrabaho, nagbubunyi, kid, ikaw ay sobrang mapagmataas ngayon, ito ba ang nakuha mo? One move. Nakakulong ang bibig ni Jendong. Binigyan ko lang kayo ng 3 pagkakataon, nagamit mo na ang isa, mayroon kang 2 pang pagkakataon. Nang marinig ito, ang ekspresyon ng smug sa mukha ni Shinoo ay pinalitan ng galit. Ikaw maliit na brat, papatalo kita hanggang kamatayan. Si Shinoo, nagalit, nagtapon ng isa pang suntok kay Jendong. Kumpara sa nakaraang suntok, ang isang ito ay mas malakas. Naramdaman ni Jendong ang hangin ng suntok bago pa man ito maabot sa kanya. Gayunpaman, kahit na, hindi pa rin siya yumigtad at pinili na kunin ito muli. Bang! Ang isa pang suntok, at si Jendong ay muling umatras. Ang gym ay sumabog sa mga hiyaw at palakpakan muli, ngunit sa oras na ito, ang mukha ni Shinoo ay hindi na magkaparehong pagkadismaya tulad ng dati. Sa halip, naging seryoso ito. Dahil ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas sa huling suntok na iyon, at kahit na si Jendong ay nahit, siya ay tumagal lamang ng ilang mga hakbang at hindi nasaktan, na hindi nababagay si Shinoo. Paano ito? Maaari bang maging mas malakas ang batang ito kaysa sa akin? Nagsimula siyang magpanik, ngunit ang pag-aalala na ito ay sandali lamang, at mabilis siyang huminahon. Hindi, imposible. Ako, si Shinoo, naranggo sa ika-5 nasa listahan ng pilak na medalya. Paano ako mas mababa sa isang bansa na bumpkan? Umungol si Shinoo at sumugod sa pasulong tulad ng isang baliw. Ang isa pang suntok, at si Jendong ay umatras muli, ngunit hindi pa rin nakatanggap ng anumang mga pinsala, at kahit na may nakaka-relax na ngiti sa kanyang mukha. Matapos ang 3 magkakasunod na pag-atake, kahit na isang solong buhok sa ulo ni Jendong ay hindi napinsala, at ang mentalidad ni Shinoo ay ganap na gumuho. Bakit nangyayari ito? Bakit walang gumagana? Sa katunayan, hindi lamang sa kanya, ngunit marami sa mga manunood ay napansin na may isang bagay na nawala. Hindi ito tama. Ang bata na iyon ay kumuha ng 3 suntok mula kay Shinoo, ngunit bakit hindi siya nasasaktan? Sinusuportahan ba niya ito? Maaari ba itong maging panloob na pinsala? Hindi ito mukhang. Maaari ba itong? Sinabi ko na bibigyan kita ng 3 galaw, at ngayon 3 galaw ang lumipas. Ito na ang aking oras ngayon. Si Jendong ay nagpadyak, at ang curve ng kanyang bibig ay nagsiwalat ng isang mapanganib na hininga. Gulo. Shinoo subconsciously nilamon ang kanyang laway, ikaw maliit na brat, inamin ko na minamaliit kita, ngunit kahit na hindi kita matalo, maaaring hindi mo ako matalo. Ganun ba? Pagkatapos ay maghanda ka. Sa sandaling natapos na niya ang pagsasalita, bumaril si Jendong tulad ng isang araw na umaalis sa busog. Napakabilis. Nabigla si Shinoo sa kanyang bilis at mabilis na inilagay ang kanyang mga kamay sa harap niya para sa pagtatanggol. Ang kanyang reaksyon ay medyo mabilis, ngunit ito ay walang silbi sa harap ni Jendong. Tulad ng tinakpe ni Shinoo ang kanyang dibdib, dama po ang kamao ni Jendong. Bang! Ang kamao ni Jendong ay tumama kay Shinoo, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Shinoo na hindi siya tinamaan ng isang kamao, ngunit sa halip na siya ay tinamaan ng isang bundok. Ang malakas na epekto ay nagpadala sa kanya na napaatras, nang direkta sa entablado at papunta sa mga upuan ng manunood. Ikaw maliit na brat, ikaw. May nais siyang sabihin, ngunit sa sandaling binuksan niya ang kanyang bibig, pinalabas niya ang isang bibig ng dugo at nahulog sa lupa, walang malay. Bagaman mabagal ito kapag inilarawan, lahat ng nangyari sa isang kisap mata. Mula sa pag-atake ni Jendong hanggang sa pagkatalo ni Shinoo, nangyari ang lahat sa loob lamang ng 3 segundo. Ang madla ay natigilan at tahimik, na parang isang pin na bumababa sa lupa ay magbubunyi sa buong arena. Tapos na ang tugma, ngunit walang pakiramdam ng katapusan ng hangin. Shinoo. Natalo.
May unang nagsalita. Ang karamihan ng tao ay nagulat sa kanilang pagkabigla at ang dating tahimik na boxing gym ay biglang naging maingay. Ang batang ito ay talagang nanalo, at may isang suntok lamang. Tinalo niya ang ikalimang ranggo na manlalaban sa listahan ng medalya ng pilak na may isang suntok lamang. Gaano siya kalakas? Kailan lumitaw ang isang makapangyarihang tao sa Nanzhou City? Bakit hindi pa natin siya narinig? Ang karamihan ng tao ay pinag-uusapan sa isang siklab ng galit. Napatingin sila kay Jendong dati, ngunit ngayon ay nagulat sila. Lalo na sa lugar ng VIP sa ikalawang palapag, ang mukha ni Hangbo ay naging mapatla, nang walang isang bakas ng dugo, at kung tiningnan mo ng mabuti, maaari mo ring makita siyang nanginginig ang buong katawan. Shen, Ginoong Shen, ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Henggi at ang dalawa sa kanila ay walang ideya. Tinalo ni Jendong si Shinoo, ang ikalimang ranggo na manlalaban sa listahan ng pilak na medalya. Ano pa ang magagawa nila? Ang ganitong tao ay hindi isang taong makakaya nilang ma-provoke. Pasensya na, Ginoong Shen, ngunit parang nanalo ulit ako. Tulad ng pagkatalo ni Hangbo at ang iba pa, ang tinig ni Jendong, na may ngiti, ay dumaan, maaari ba akong magtanong, nagbabayad ka ba ng 3 milyong cash o sa pamamagitan ng paglipat? Kabanata 23. Parusa. Ginoong Shen, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sina Henggi at Jijuan ay ganap na wala sa mga ideya at maaari lamang lumiko kay Hangbo para sa tulong. Ngunit ano ang magagawa ni Hangbo sa sitwasyong ito? Nawala niya ang kanyang sarili. Paano ko alam ang kamatayan? Ito ang iyong kasalanan sa pagdala ng batang ito dito. Kung hindi mo siya dinala, walang anumang problema. Pinagalitan ni Hangbo sina Henggi at Jijuan. Ang dalawa sa kanila ay ginagamit bilang pagsuntok ng mga bag at hindi maaaring magtaltalan pabalik. Ngunit ang pinakamasama ay darating pa. Dahil sa sandaling ito, si Jendong ay bumalik sa VIP area. Ginoong Shen, pinaplano mo bang magbayad muna at pagkatapos ay uminom, o nagpaplano ka bang uminom muna at pagkatapos ay magbayad? Jendong chuckles at umupo pabalik sa sofa. Alam ng lahat sa ikalawang palapag ang tungkol sa pusta sa pagitan ng kanilang dalawa, at alam din nila na sinusubukan ni Hangbo na linlangin si Jendong, ngunit natapos na ang kanyang sarili na nakulong. Sa pag-iisip tungkol dito, natagpuan ng lahat na nakakatawa, ngunit hindi sila naglakas loob na masaktan si Hangbo, na siyang batang master ng pamilyang Shen. Si Qingye lamang ang walang mga scruples at bukas na umiling-iling at tumawa ng 2 beses. Gulp! Si Hangbo ay naglunok ng kanyang laway at kumikilos na matigas, na nagsasabing, hindi ko maintindihan kung ano ang pinagsasabi mo, wala akong babayaran. Ha, ang taong ito ay talagang sinusubukan upang maiwasan ang pagbabayad. Bagaman nakita ni Jendong ang kahihiyan ni Hangbo dati, hindi niya inaasahan na siya ay walang kahihiyan na siya ay manloko sa harap ng napakaraming tao. Gayunpaman, sa mundong ito, walang makatakas mula sa utang ni Jendong. Oo, anong uri ng alak ang gusto mo, kung magkano ang gusto mo? Malinaw na magsalita, hindi namin maintindihan kung ano ang sinasabi mo. Ginoong Ye, kailangan mong magbigay ng katibayan upang suportahan ang iyong pag-angkin na may utang ka sa iyo. Mayroon ka bang katibayan? Si Henggi at ang kanyang 2 kaibigan ay nakatayo ngayon sa tabi ni Hangbo. Sa kanilang pananaw, kahit na si Jendong ay isang bihasang manlalaban, siya ay isang tao lamang, habang si Hangbo ay may pagsuporta sa pamilyang Shen, at sila mismo ay may suporta ng mga pamilyang Gao at Huang. Ang isang katlo ng kapangyarihan sa Nanzhou City ay nasa tabi nila. Sino ang maaaring matakot? Ebidensya. Umiling-iling si Jendong at ngumiti. Talagang hindi siya maaaring magbigay ng anumang katibayan. Maraming mga saksi, ngunit ang mga taong ito ay hindi magpapatoto para sa kanya upang maiwasan ang pagkakasala kay Hangbo, ang batang master ng pamilyang Shen, gusto nila. Nang hindi nagsabi ng isa pang salita, biglang tumayo si Jendong. Ano? Ano ang ginagawa mo? Malawak na liwanag ng araw, sa napakaraming tao na nanunood. Kung maglakas loob kang gumawa ng anuman, tatawagin ko ang pulisya. Natakot si Hangbo at patuloy na tumalikod. Siya ay orihinal na nais na banta si Jendong, ngunit pagkatapos ay naalala niya na kahit na ang ikalimang ranggo na manlalaban sa listahan ng medalya ng pilak, si Shinoo, ay natalo ni Jendong na may isang suntok lamang. Hindi niya mapanganib ang isang katulad niya, kaya maaari lamang niyang gamitin ang pulisya upang takutin siya. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian, alinman sa pag-inom at magbayad tulad ng isang mabuting batang lalaki, o pipilitin kita na uminom. Nasa sa iyo. Hindi nais ni Jendong na mag-aksaya ng anumang oras na makipag-usap sa taong ito. Dahil wala siyang kahihiyan, hindi na kailangan niya maging magalang.
Habang nagsalita siya, isang biglaang pagsabog ng malamig at nakamamatay na aura ay sumabog mula sa loob niya. Ang momentum ni Jendong ay hindi lamang nagmula sa kanyang malakas na kumpiyansa. Siya ay isang tao na nakaranas ng tunay na labanan, na humakbang sa hindi mabilang na mga bangkay ng kaaway upang makarating kung nasaan siya. Ang mga taon ng pagpatay ay nagbigay sa kanya ng isang uhaw na uhaw sa dugo. Karaniwan, itatago niya ang aura na ito, ngunit ngayon ito ay pinakawalan, at ang lahat ay naramdaman ng isang ginaw. Lalo na si Hangbo, na pinakamalapit sa kanya, ay nadama ito ng malinaw. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na hindi siya nakaharap sa isang tao, ngunit isang madugong halimaw. Gulp! Anong uri ng aura ito? Masyadong nakakatakot. Hindi nakakagulat kahit na ang batang master ng pamilyang Shen ay hindi sineseryoso. Ang nakapalibot na karamihan ng tao ay bumulong, at ang lahat ay natakot sa pagpatay kay Jendong, hindi matapang na lumapit. Iinom ako. Si Hangbo ay natigil at kinuha ang inumin sa mesa, binuksan ito. Bagaman sigurado siyang magtatapos sa ospital pagkatapos uminom ng lahat ng alkohol na ito, ang pagpunta sa ospital para sa gastric lavage ay mas mahusay pa kaysa sa pagtatapos sa morgue. Naranasan na lang niya ang pagpatay kay Jendong, at ang taong ito ay hindi lamang sinusubukan na takutin siya. Bakit ka pa nakatayo dyan? Tulungan mo akong uminom. Uminom si Hangbo habang sumisigaw kay Henggi at iba pa. Ang dalawa sa kanila ay hindi nasisiyahan, ngunit hindi sila naglakas loob na hindi makinig sa mga salita ni Hangbo, kaya't nagatubili silang sumali sa pag-inom. Maraming alkohol sa mesa, at kahit na ibinahagi ito ng tatlo, mahirap pa ring hawakan. Sina Henggi at Jijuan ay naging bastos kay Jendong dati, kaya kinakailangan na turuan sila ng isang aralin. Ang tatlo sa kanila ay uminom ng lahat ng alkohol sa mesa sa harap ng lahat. Sa katunayan, sa kalahati ng pag-inom, ang tatlo sa kanila ay malinaw na hindi magpatuloy, lalo na si Hangbo, na karaniwang pinapahiya at mahina. Ang pag-inom ng labis na alkohol ng sabay-sabay ay nagsusuka sa kanya ng dugo. Sina Henggi at Jijuan ay nasa isang mas mahusay na kondisyon, ngunit hindi pa rin sila maayos. Nagsusuka sila ng hindi bababa sa 5 beses, at ang kanilang mga mukha ay mapatla at walang dugo. Parang naramdaman nila na isusuka ang kanilang mga panloob na organo. Napakaganda, pagbati sa pagkumpleto ng unang parusa. Dahil nawala ang alkohol, oras na upang husayin ang bayarin, di ba? Kung paanong natapos ng tatlo ang alkohol at nahuli ang kanilang hininga, ang malamig na pagtawa ni Jendong ay muling tumawa. Ako. Vomit. Wala akong gaanong pera, maaari ko bang? May utang ako sa ngayon. Si Hangbo ay nagsabi, na naaawa sa kanyang sarili. 3 milyon ay hindi isang maliit na halaga para sa kanya, bilang isang batang master ng pamilyang Shen. Siya lamang ang nangahas na maglaro ng isang malaking laro dahil hindi niya akalain na si Jendong ay maaaring manalo laban kay Shinoo. Sa katunayan, hindi siya maaaring makabuo ng maraming pera. Hindi yun pwede. Ako lang ang may utang sa iba, ang iba ay hindi maaaring may utang sa akin. Gusto ba ni Ginoong Shen na default sa pagbabayad? Nagsalita si Jendong at sinasadyang pinisil ang kanyang kamao, na gumagawa ng isang krakang tunog ng mga buto. Natakot si Hangbo at mabilis na sinabi, hindi, talagang hindi ako default sa pagbabayad. Wala talaga ako. Bigyan mo ako ng ilang araw, at tipunin ko ang 30 milyon at ilipat ito sa iyo. Sa una, naisip ni Jendong na ang taong ito ay sinusubukan na lokohin siya muli, ngunit nakikita ang kanyang duwag na hitsura, marahil ay hindi siya maglako loob na magsinungaling. Tila hindi talaga siya maaaring magkaroon ng 30 milyon. Ang paghuhusga mula sa walang kahihiyang karakter ng taong ito, kung hindi niya maibabalik ang pera ngayon, hindi niya ito maaasahan sa hinaharap. Sa makatuwid, dapat niyang makuha ito ngayon. Kahit na hindi siya makakakuha ng 30 milyon, kukuha siya hanggat kaya niya. Pagkatapos ng lahat, ito ang taong ito na natalo sa kanya. Magbabayad ako para sa kanya. Kung kailan si Jendong ay handa nang kumuha ng mas maraming makakaya, si Qingye, na natahimik sa tabi niya, ay nagsalita. Sa sandaling natapos na niya ang pagsasalita, ang lahat ng mga mata ay lumingon sa binata. Kahit na si Jendong ay nagulat, magbabayad ka para sa kanya. Oo, maaari kong bayaran ng 30 milyon para sa kanya, ngunit kailangan mong mangako sa akin ng isang kondisyon. Ngumiti si Qing. Anong kondisyon? Makilahok sa martial arts tournament 1 buwan mula ngayon. Kabanata 24. Inisyatibo ng initiative. Ano ang martial arts tournament? Tanong ni Jendong, nagulat. Ipinaliwanag ni Qingye na may isang pahiwatig ng libangan, ang martial arts tournament ay isang top-level martial arts na kompetisyon na nagtitipon ng lahat ng mahusay na masters.
Karaniwan, ang lahat ng mga sikat na master sa lungsod ay makikilahok. Napakalakas mo, magiging kapana-panabik kung maaari kang makilahok. Nang mabanggit niya ang martial arts tournament, lahat, kasama na si Hangbo, ay nagulat. Hindi ba ito taunang Martial Arts Exchange Conference? Naaalala ko ang kampyon noong nakaraang taon ay isang master sa pagbabagong anyo ng kaharian, di ba? Ang binata na ito ay maaaring kumatok kay Shi noon ng isang suntok, kaya ang kanyang lakas ay tiyak na sapat upang lumahok sa martial arts tournament. Maraming tao ang bumulong ng pribado, at narinig ni Jendong ang lahat. Bagaman hindi siya interesado sa ganitong uri ng kompetisyon, kung hindi makuha ni Hangbo ang pera ngayon, malamang na may problema siya. Kaya, agad na sumang-ayon si Jendong, okay, hanggat magbabayad ka, maaari akong lumahok sa martial arts tournament. Hindi mahirap para sa kanya na lumahok sa kompetisyon, at maaari rin siyang magkaroon ng kasiyahan. Si Qingye ay masyadong diretso. Matapos sumang-ayon si Jendong, agad na naglipat ng 30 milyon sa kanya at hiniling ang numero ng kanyang telepono, na sinasabi na makikipag-ugnay siya sa kanya bago magsimula ang martial arts tournament. Sa katunayan, ang pangunahing dahilan kung bakit sumang-ayon si Jendong ay hindi lamang para sa kasiyahan at pera, kundi pati na rin dahil interesado siya kay Qingye bilang isang tao. Sa lungsod ng Nanzhou, walang maraming mga tao na nang-ahas na huwag pansinin si Hangbo, na nagpapakita na ang taong ito ay hindi simple. Matapos matanggap ang pera, hindi nagabala si Jendong na manatili pa at dumiretso sa kumpanya. Ito ay hindi hanggang sa umalis siya sa boxing gym na ang panahunan na kalagayan ni Hangbo at ang kanyang dalawang kasama ay nakaka-relax. Kapatid na Ching, salamat sa ginawa mo kanina, sabi ni Hangbo, na pinipigilan ang kanyang dibdib. Huwag banggitin ito, young Master Shen. Magkaibigan tayo, at ang pagtulong sa bawat isa ay natural lamang. Sa pamamagitan ng paraan, tandaan na bayaran ako ng pera. Kumalas si Ching, tinapik ang kanyang balikat, at iniwan ang kanyang sarili. Iniwan si Hangbo na nakakahiya, nagagalit, at walang magawa. Akala niya tinutulungan siya ni Ching, ngunit ito ay humiram ng pera sa kanya. Kailangan pa rin niyang magkaroon ng 30 milyon mismo. Sa pag-iisip tungkol dito, ang galit ni Hangbo ay tumaas sa kalangitan, at nais niya na mapunit si Jendong. Ikaw maliit na brat, maghintay ka lang. Ang aking pera ay hindi ganoon kadali upang makuha. Huwag lamang tumayo dyan, tulungan mo ako papunta sa ospital. Kailangan kong mag-pump ang aking tiyan. Pagkatapos nito, tinulungan siya ni Henggi at Jijuan papunta sa ospital para sa pumpang ng tiyan. Siyempre, hindi alam ni Jendong kung ano ang nangyari pagkatapos. Anyway, nakakuha siya ng 30 milyon para sa wala sa araw na iyon, at ang paglalakbay na ito ay hindi walang kabuluhan. Ang mga susunod na araw ay kalmado at mapayapa. Dahil natalo kay Jendong sa boxing gym, si Hangbo ay naging mas matapat sa harap niya. Minsan kapag nagkita sila sa kumpanya, ang taong ito ay agad na tumalikod at umalis, natatakot na nasa parehong lugar tulad ni Jendong. Ano ang nangyayari sa pagitan mo at si Hangbo? Napansin din ni Qing Shenshen ang kakaibang kababalaghan na ito at tinanong na nagtanong. Ano ang nangyayari? Huwag maglaro ng pipi. Nakita ko ito nang hindi bababa sa 3 beses sa mga nakaraang araw. Sa tuwing nasa paligid ka, agad siyang tatalikod at umalis tulad ng isang mouse na nakakakita ng isang pusa. Ano ang nangyayari? Tanong ni Qing Shen. Hindi talaga siya nababahala tungkol kay Hangbo, puro pag-usisa lamang ito. Bagaman ayon sa seniority, dapat tawagan siya ni Hangbo na kapatid na babae, ang ganitong uri ng relasyon sa pamilya ay ang payat na bagay sa mga mayayamang pamilya at hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Siguro ito ay dahil sa aking katwiran. Ang iyong pinsan ay hindi isang mabuting tao, alam mo na. Dapat itong maging katwiran ko na hindi siya komportable, si Jendong ay nagkibit-balikat at ipinagmamalaki. Whatever. Si Qing Shenshen ay kumurap sa kanya. Siya lang ay nagtanong at hindi talaga nagmamalasakit. Nakakakita sa kanya na nakatingin sa kanya na medyo napahiya, tinanong ni Qing Shen, mayroon ka bang mga plano para bukas? Wala talaga, bakit? Matagal na akong walang pahinga at nais kong magpahinga at magpahinga bukas. Nag-blush si Qing Shen. Una nang natigilan si Jendong, na iniisip na siya ay isang chairman at maaaring magpahinga tuwing gusto niya, bakit sabihin sa kanya. Ngunit ito lamang ang naisip niya sa isang segundo. Ang susunod na segundo, yumapekto kay Jendong. Maghintay, inaanyayahan ba siya ni Qing Shen na sumama sa kanya? Hinihiling mo ba akong sumama sa iyo? Pinalawak ni Jendong ang kanyang mga mata. Si Qing Shenshen ay namula at tumango. Sinabi ko lang ito. Kung wala kang oras, okay lang. Hindi mahalaga.
Tila siya ay gumagawa ng mga dahilan para sa kanyang kahihiyan, ngunit sa kabila ng sinabi niya na hindi mahalaga, ang pamumula sa kanyang mukha at ang hitsura sa kanyang mga mata ay nagbigay na sa kanya. Nakakakita ng mahiyain na hitsura ni Chingshan, nanginginig din ang puso ni Jendong. Oo, syempre may oras ako. Paano ako hindi magkakaroon ng oras upang samahan ang aking asawa na namimili? Ito ay dapat. Tinapik ni Jendong ang kanyang dibdib at may kumpiyansa na sinabi. Nang marinig niya siyang gumamit ng salitang, asawa, ang mukha ni Chingshan ay naging redder. Hindi lamang siya nahihiya, ngunit medyo kinakabahan din siya. Tumingin siya sa paligid at tila natatakot sa iba na naririnig. Bagaman ang dalawa sa kanila ay nakikibahagi, ang bagay ng kumpanya ay hindi pa rin alam, at hindi niya nais na malaman ng iba. Pagkatapos ng lahat, si Jendong ay na-promote sa vice-presidente dahil sa hangarin ng kanyang ama, ngunit hindi ito iisipin ng iba. Kung alam ng iba na si Jendong ay nakikibahagi sa kanya, tiyak na sasabihin nila na ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para sa personal na pakinabang. Huwag mo akong tawagin na asawa sa kumpanya mula ngayon. Nag-blush si Chingshan at sumulyap kay Jendong bago bumalik sa kanyang tanggapan. Sa panunood ng kanyang pag-iwan sa galit, biglang nadama ni Jendong ang isang hindi maipaliwanag na pagnanais na lupigin siya. Ang babaeng ito, maaga o huli, ay magiging kanya. Isang araw ang lumipas ng walang anumang mga salita, at sa isang kisap mata, ito ay sa susunod na araw. Noong madaling araw, bago pa magising si Jendong mula sa kanyang panaginip, ginaising siya ng isang katok sa pintuan. Ito ay si Chingshan Shen, na sabik na mamili at dumating ng maaga upang hikayatin si Jendong na bumangon at sumama sa kanya. Bagaman nag-aatubili siyang umalis sa malambot na kama, ipinangako na niya ito kahapon. Hinaplos ni Jendong ang kanyang natutulog na mga mata, bumangon, naghugas ng mukha, sinipilyo ang kanyang mga ngipin, nag-agahan, at sa loob ng kalahating oras, kinaladkad siya ni Chingshan sa isang malaking shopping mall sa lungsod ng Nanzhou. Ngayon ay linggo, at ang mall ay partikular na buhay. Pagdating sa pamimili ng mga batang babae, tila isang natural na talento ng kanilang mga jean. Sa sandaling pumasok siya sa mall, pinayagan ni Chingshan ang sarili, kinaladkad si Jendong sa tindahan at ang tindahan na iyon. Ang kanyang masayang hitsura ay tulad ng na-injected ng dugo ng manok. Ito ay ganap na naiiba mula sa kanyang propesyonal na imahe bilang isang malakas na babae sa kumpanya. Sa mall, si Chingshan ay mas mahusay at mapagpas siya. Ngunit sa sandaling ito, siya ay isang ordinaryong batang babae lamang, masaya na bumili ng kanyang mga paboritong bag at damit. Upang maging matapat, ang kanyang tunay na sarili sa pang-araw-araw na buhay ay lubos na kanais-nais. Marahil ang kanyang profesionalismo sa lugar ng trabaho ay para lamang sa mga pangangailangan sa trabaho. Ito ang tunay na si Chingshan Shen, hindi ba? Kabanata 25. Strike kapag tama ang oras. Orihinal na naisip ni Jendong na ang pamimili kasama si Chingshan ay dapat na isang masayang bagay, ngunit pagkatapos na maranasan ito, napagtanto niya na ang kanyang pag-iisip ay masyadong walang muwang. Para sa isang buong umaga, siya ay kinaladkad ni Chingshan upang tumakbo sa buong sentro ng lungsod, ang lahat ng malalaking shopping mall, ang kanyang pisikal na lakas ay halos pagod. Ngunit si Chingshan ay hindi lamang nakakaramdam ng pagod, sa kabaligtaran, mas lalo siyang lumakad, mas masigla siya. Halos oras na upang mamili sa buong umaga, bakit hindi tayo makahanap ng isang lugar upang kumain ng isang bagay? Si Jendong ay talagang hindi na makaya, ang mga tao ay tulad ng iron at bigas ay steel, si Chingshan ay nagmamadali sa umaga, kumain siya ng ilang kagat para sa agahan, at pagkatapos ng paglalakad sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang tiyan ay nagpoprotesta. Okay kung gayon, alang-alang sa iyong pagsisikap ngayon, ituturing kita sa isang malaking pagkain. Pagkaraan nito, pinangunahan ni Chingshan ang daan patungo sa isang komersyal na kalye, kung saan mayroong isang restaurant, ang negosyo ay napakainit, at mayroong isang mahabang pila sa labas. Iyon lang. Itinuro ni Chingshan Shen ang restaurant. Sinundan siya ni Jendong na puno ng kagalakan, ngunit nang makita niya ang mahabang pila sa labas ng restaurant na ito, ang kanyang mga inaasahan ay nawala sa isang iglap, mayroong isang mahabang pila, kailan tayo makaka-order, bakit hindi tayo kumain sa ibang restaurant? Hindi, kakain ako dito, ang kanilang pagkain ang pinakamahusay. Umiling-iling si Chingshan at tumanggi, determinadong pinapanatili ang ilalim na linya ng pagiging isang pagkain. Ngayon na ang asawa at matatanda ay nagsalita, kung paano tumanggi si Jendong na sumunod, pumila lang, mas mahusay ito kaysa sa pagdrag ni Chingshan upang mamili. Sa panahon ng pila, tinanong din ni Jendong si Chingshan kung bakit hindi niya inihayag ang kanyang pagkakakilanlan sa clerk. Bilang anak na babae ng pamilyang Shen, hanggat sinabi niya sa clerk, tiyak na makakapag-ayos siya ng pagkain ng maaga.
Gayunpaman, sinabi ni Ching na magiging hindi patas sa ibang mga tao na pumila sa pamamagitan ng paglukso sa linya upang kumain, kaya mas gugustuhin niyang maghintay ng mas mahaba. Ang sagot na ito ay humipo sa puso ni Jendong. Si Ching ay isang mabait na tao. Ilan ang mabubuting bagay na ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay upang matugunan ang isang babaeng katulad niya sa buhay na ito. Lumipas ang oras, at pagkatapos maghintay ng kalahating oras, sa wakas ito ay ang kanilang oras. Sa sandaling ito, ang isang tao na nakasuot ng floral shirt at isang relo na nakaganyak na ginto ay lumapit. Ang taong ito ay may dumadaloy na pag-uugali, una siyang sumulyap sa likuran ng mahabang linya, at pagkatapos ay tumayo sa tabi-tabi sa harap. Hoy, bakit ka tumatalon sa linya? Tama, matagal na kaming pumila, bakit mo pinipiga ang harapan sa sandaling dumating ka? Ang tao na may relo ng ginto ay tumalon sa linya at agad na nagpukaw ng hindi kasiya siya sa karamihan ng tao. Ano ang pinagsasabi mo? Isaksak lamang ito, ano ang magagawa mo sa paggawa at kapital? Ang taong may gintong relo ay tumalikod sa kanyang ulo at may sinabi sa mga nagreklamo. Ang ilang mga tao na pa rin ay sumimangot ngayon at nanlulumo kaagad. Ang taong ito ay mukhang madulas at hindi madaling magulo. Lahat ay dumating lamang upang magkaroon ng pagkain at hindi nais na maging sanhi ng anumang problema. Ang taong may gold watch ay mukhang hindi ka nais-nais, sumulyap sa mga taong iyon, at tumalikod ang kanyang ulo habang nagmumura ng isang bagay. Sa sandaling tumalikod siya, naramdaman niyang may nagtap sa balikat, at nang lumingon siya, nakita niya si Jendong na nakatayo sa likuran niya. Ano ang ginagawa mo? Ang taong may gintong relo ay umuungal ng walang tiyaga. Sir, lahat ay pumila. Medyo hindi naaangkop para sa iyo na tumalon mismo dito sa sandaling dumating ka. Sinabi ni Jendong. Si Chingshan sa likuran ay mukhang nagulat, si Jendong ay nakatayo sa tabi niya, hindi niya nakita kung ano ang nangyayari, kailan naglalakad si Jendong. Hindi mo ba naiintindihan ang wika ng mga tao? Ano ang problema, paggawa at pamamahala ay tumalon lamang sa linya, kinagat mo ako. Ang pagreklamo tungkol sa mga taong iyon, ang taong may gold watch ay kumikilos ng walang tiyaga ngayon. Si Jendong ay orihinal na naisip tungkol sa pangangatuwiran sa taong ito, ngunit tila ang taong ito ay hindi isang Panginoon na maaaring mga tuwiran, di ba? Hindi kita makagat, ngunit baka matumbok kita. Jendong sneered at clenched ang kanyang mga kamao. Sapat na, pagkatapos marinig ito, ang taong may gintong relo ay may mahigpit na pagtingin sa kanyang mukha, at itinaas niya ang kanyang kamao at pasuntok kay Jendong, kung maglakas loob kang magpanggap na sa harap ng paggawa at pamamahala, papatayin kita. Ang taong ito ay isang ordinaryong tao lamang, at ang kanyang mga kamao ay hindi nagbabanta kay Jendong. Kung paanong ang kalaban ay naghahadges ng isang kamao, hinawakan ni Jendong ang kamao ng bigla, at pagkatapos ay nagsagawa siya ng kaunting puwersa, at narinig ang isang click na tunog mula sa palso ng may gintong watchman. Ayan ay si dilated the power of one negation ay kalahati. Ang taong may gintong relo ay pinilipit ang kanyang ekspresyon sa sakit, at mabilis na inalis ang kanyang kamay. Pupunta ka pa ba? Ngumiti si Jendong. Ang Golden Watchman ay hindi bobo alinman, ngayon, makikita na si Jendong ay nagsagawa, kahit na naiinis siya, hindi siya naglakas loob na nagmamadali. Brat, alam mo ba kung sino si Master? Ang pangalan ni Master ay Kaijo, at siya ang pinsan ni Binjo mula sa Aokicon. Alam ng Golden Watchman na wala siyang tugma para kay Jendong, kaya wala siyang pagpipilian kundi kumilos ang kanyang backer. Ano, ito ay naging nakababatang kapatid ni Binjo. Sino si Binjo? Ikaw, si Binjo ang numero 1 master sa listahan ng medalya ng pilak ng Qingmo Pavilion, at siya ang numero 1 mabangis na tao sa buong lungsod ng Nanzhou. Kabilang sa mga taong pumila ay ang mga tao na nakarinig ng bahay ng Aokicon, at ang kanyang paliwanag ay agad na nagdulot ng kaguluhan. Ang ilang mga tao na binaliwala ng lalaki na may gold watch ay lihim na nagpapasalamat na hindi sila nakagambala sa taong ito ngayon, kung hindi man sila ay nasa malaking problema kung nasaktan nila si Binjo. Siyempre, mayroon ding mga tao na nag-aalala tungkol kay Jendong. Ngayon na binugbog niya si Kaijo, ang bagay na ito ay maaaring hindi napakadali upang malutas. Sa pagtingin kay Jendong sa oras na ito, siya ay napaatras. Siyempre, hindi siya natatakot sa anumang mga nagwagi ng pilak na medalya, ngunit medyo nagulat siya, at hindi niya inaasahan na may ugnay ito sa Aokicon. Hindi alam ng Golden Watchman kung ano ang iniisip ni Jendong. Nakakakita sa kanya na natigilan, naisip niya na natakot siya sa pangalan ng kanyang pinsan, at agad na nagsimulang manginig, boy, ngayon dapat mong malaman kung gaano kalakas ang paggawa, di ba? Sinaktan mo ako ngayon. Kung alam ng aking pinsan ang tungkol dito, mamamatay ka sa isang pangit na paraan.
Ngunit ako ay isang mapagbigay na tao. Hangga't handa kang lumuhad sa lupa at humingi ng tawad sa akin ng 3 beses, patatawarin ko ang nangyari ngayon. Kumilos na parang hindi ito nangyari. Bata, gawin mo lang ang sinasabi niya, ang pagkawala ng mukha ay mas mahusay kaysa sa pagkawala ng buhay. Isang mas matandang lalaki sa koponan ang hinikayat si Jendong. Maraming mga tao din ang tumango, malinaw na naisip ng lahat na ang Kotoang Kaikai upang humingi ng tawad ay ang pinakamahusay na pagpipilian, kung hindi man kung talagang kumalat ito sa mga tainga ni Bin, kung gayon hindi ito magiging isang bagay na maaaring malutas ng isang paghingi ng tawad. Nang makita na natatakot ang lahat sa pangalan ng kanyang pinsan, si Kai ay mas mapagmataas. Naisip na niya ito, kahit na si Jendong ay talagang lumuhad at humingi ng tawad sa kanya, walang katapusan dito. Mapahiya niya muna ang batang ito sa harap ng lahat, at pagkatapos ay mahanap ang pinsan na sasaktan ng batang ito upang maghayganti sa kanyang sarili. Maglakas loob na masira ang ulo, ipapaalam ko sa iyo kung paano gumuhit ng mga patay na karakter. Boy, isaalang-alang mo ba ito? Ang pasensya ng paggawa at pamamahala ay snap. Si Keijo ay malapit ng hamanin si Jendong, ngunit bago siya matapos na magsalita, sinampal siya ni Jendong sa mukha. Si Keijo ay natulala sa pagbugbog, at ang isang sampal na pagprint ay mabilis na lumitaw sa kanang pisngi, Stinky Boy, ikaw, nang ahas kang matumbok ako. Bakit, kailangan mo pa bang pumili ng isang araw upang talunin ka? Kabanata 26. Mga alalahanin ni Qing Shenshen. Lahat ay nagulat. Hindi inaasahan na si Jendong ay maglakas loob na gumawa ng isang pagkilos. Ang taong ito ay ang nakababatang kapatid ni Binjo mula sa Qingmo Hall. Manggahas kang gumawa ng isang pagkilos, maliit na brat. Smack! Ang pinsan ko ay smack! Hindi binigyan ni Jendong ang taong ito ng isang pagkakataon na magsalita. Sa tuwing binuksan niya ang kanyang bibig, nakatanggap siya ng isang sampal sa mukha. Matapos ang ilang mga slaps, ang mukha ni Keijo ay direktang binugbog sa ulo. Maging ang kanyang sariling ina ay maaaring hindi siya makilala kung nakita niya siya ngayon. Ano ang isang walang awa na tao? Ang taong ito ay talagang walang awa. Well, maganda ang pakiramdam ngayon, ngunit siya ay magdurusa sa hinaharap. Bagaman ang lahat ay nasisiyahan sa palabas, halos lahat ay naisip na si Jendong ay tapos na. Upang maipakita ang kanyang lakas, nasaktan niya ang nakababatang kapatid ni Bin. Karaniwang itinuturo niya ang kanyang sarili ng isang aralin. Sino ang pinsan mo? Magsalita ka, sino ang makakarinig sa iyo kapag nagsasalita ka ng mahina? Matapos tapusin ang kanyang pagbugbog, nagpanggap si Jendong na hindi makarinig at nagtanong. Napagtanto din ni Kai na ang taong ito ay hindi sineseryoso ang kanyang pinsan. Kung binabanggit niya ang kanyang pinsan, mas pinalo niya. Big brother, mangyaring hayaan mo akong umalis. Ito ang aking kasalanan sa pagputol sa linya. Hindi ko na ito gagawin muli sa hinaharap. Si Keijo ay nagmakaawa at sikautog kay Jendong. Ang kanyang kaibig-ibig na tingin ay ganap na naiiba sa kanyang dating pagmamataas. Anyway, ang aralin ay itinuro, at si Jendong ay hindi maabala upang makipagtalo sa ganitong uri ng tao. Kung sinabi mo na kanina, maaari nating pag-usapan ang mga bagay tulad ng mga sibilisadong tao. Hindi ba tayo maaaring mga tuwiran sa bawat isa? Si Keijo ay lampas sa pagkabigo. Pagdating sa pagnanais na matumbok ang isang tao, ikaw ang pinakawalang awa. Ngayon sinusubukan mo pa ring i-claim na ikaw ay isang ginoo. Kung ikaw ay isang ginoo, walang anumang mga taong walang awa sa mundong ito. Siyempre, ang mga ito ay mga saloobin lamang sa isip ni Kai. Hindi niya maglakas loob na sabihin ang mga ito ng malakas. Oo, ako ay magiging isang ginoo mula ngayon, magiging makatuwiran ako, at hindi na ako lalampas sa linya, paulit-ulit siyang tumango. Okay, magmadali ka at umalis. Wala man lang akong pakiramdam na makakain dito. Si Jendong ay walang pasensya na kumaway sa kanyang kamay. Si Kai ay hindi naglakas loob na magantala at mabilis na tumakas. Umalis siya ng mabilis, na parang natatakot na maabutin siya ni Jendong. Matapos umalis si Kai, mayroong isang pag-ikot ng palakpakan sa pinangyarihan. Sa katunayan, ang lahat ay hindi nasisiyahan sa pagputol ni Kai, ngunit hindi sila naglakas loob na magsalita dahil sa kanyang katayuan. Ang pag-aalsa ni Jendong kay Kai ay isang paraan para maibulalas nila ang kanilang galit. Kapatid, pinapayuhan kita na lumayo mula rito ng ilang sandali. Si Binjo ay hindi isang tao na makagulo. Kung nalaman niyang tinamaan mo ang kanyang pinsan, hindi kanya papayagan. Ang ilang mga tao ay nagpalakpakan para kay Jendong, habang ang iba ay mabait na nagbigay sa kanya ng payo.
Si Jendong ay natural na hindi nagmamalasakit sa isang tulad ni Bin. Gayunpaman, pinaalalahanan nila siya sa kabaitan, kaya sinabi lang niya salamat at nagpatuloy sa paglinya kay Qingshan. Naghintay sila ng ilang sandali. Ang mga pagkain sa restoran na ito ay talagang mahusay, kahit na si Jendong, na walang mataas na pamantayan para sa pagkain, naisip na masarap ito. Gayunpaman, si Qingshan ay nakasimangot sa buong oras, malinaw na may isang bagay sa kanyang isip. Ano ang mali? Gustong-gusto mo ang pagkain sa restoran na ito, at sa wakas ay nakapasok tayo. Bakit hindi ka masaya? Nag-aalala si Jendong. Lahat ito ay dahil sa iyo. Bumantong hininga si Qingshan. Ako. Oo, ang taong nasaktan mo lang, si Kaijo. Kung siya talaga ang nakababatang kapatid ni Binjo, kung gayon ito ay maaaring maging problema. Narinig ko na si Bin ay isang tao na naghihiganti para sa pinakamaliit na karaingan, at siya rin ay isang master ng Qingmo Hall. Kapag bumalik tayo mamaya, hahanapin natin ang isang tao na tulungan kang makayanan ang bagay na ito. Sumimangot si Qingshan sa pag-aalala. Ito ay pag-aalala at nag-aalala tungkol sa kanyang sarili. Naririnig ito, si Jendong ay nakaramdam ng mainit sa kanyang puso. Hehe, ito ay mahusay. Ang aking asawa ay sa wakas ay nag-aalala tungkol sa akin. Ngumisi siya, mukhang walang pag-iisip. Si Qingshan Shen ay namula sa una, pagkatapos ay sumulyap sa kanya ng walang tigil. Natatawa ka pa rin. Hindi ito isang maliit na bagay. Dapat kang maging mas maingat tungkol sa iyong personal na kaligtasan. Huwag kang mag-alala, mahal kong asawa. Si Bin ay isang maliit na brat lamang. Hindi niya ako mapanganib. Hindi gusto ni Jendong si Qingshan na mag-alala at kumaway sa kanyang kamay ng hindi casual. Alam ni Qingshan na si Jendong ay hindi ang uri ng taong nagnanais na magyabang. Dahil tiwala siya, dapat magkaroon siya ng plano. Gayunpaman, sa kabilang banda, si Bin ay talagang mapanganib, at hindi maiwasang mag-alala si Qingshan. Hindi mo ba talaga kailangan ng aking tulong upang malutas ito? Bagaman mahirap harapin si Bin, hindi ito isang problema para sa amin na malutas ang bagay na ito sa aming mga koneksyon sa pamilyang Shen. Hindi na kailangan. Ang taong iyon na nagngangalang Binjo ay mas mahusay na hindi dumating na naghahanap ng problema sa akin. Kung hindi, siya ang magiging maghihirap. Ang iyong hinaharap na asawa ay hindi mahina. Tinapik ni Jendong ang kanyang dibdib, puno ng kumpiyansa. Sa kabilang panig, hindi umuwi si Kaijo pagkatapos mabugbog. Sa halip, dumiretso siya sa bahay ng kanyang pinsan na si Binjo. Sa sandaling ito, may mga panauhin sa bahay ni Bin, at ang panauhin ay isang taong alam ni Jendong Hangbo Shen. Ano ang nangyari sa iyo, pinsan? Pinag-uusapan ni Bin ang negosyo kay Hangbo nang makita niya ang kanyang pinsan na may namamaga na ilong at isang bruise na mukha na naglalakad. Mabilis siyang umakyat upang batiin siya. Pinsan, lagi mo akong inaalagaan. Sa oras na ito, dapat mo akong tulungan na maghaiganti. Hinawakan ni Kai ang kamay ni Bin at humingi ng awa. Nakakakita ng hitsura ng kanyang pinsan, nahulaan ni Bin na dapat ay binyo-bully siya ng isang tao. Nagdilim ang kanyang mga mata, sino ang nang-ahas na matumbok ka? Bakit hindi mo nabanggit ang pangalan ko? Ginawa ko, ngunit ang taong iyon ay hindi nagmamalasakit. Kahit na sinabi niya. Si Kai ay huminto ng sadyang sa gitna ng kanyang pangungusap. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya na kung maglakas loob kang lumapit, bubugbugin ka rin niya. Alam ng taong ito kung paano magreklamo. Sinadya niyang pinalaki ang sitwasyon upang pukawin ang galit ng kanyang pinsan, inaasahan na ang kanyang pinsan ay maghaiganti at maging mas walang awa. Mapahamak ito, sino ang tulala na ito? Ano ang pangalan niya at nasaan siya? Tulad ng inaasahan, ang galit ni Bin ay matagumpay na hinimok ng kanyang pinsan. Si Kai ay malapit ng ilarawan ang hitsura ni Jendong nang bigla siyang nakakita ng larawan ni Jendong sa mesa. Dinala ito ni Hangbo Shen. Huling oras, hiniling niya kay Kai na turuan si Jendong ng isang aralin, ngunit hindi siya kilala ni Kai, kaya't kumuha siya ng ilang mga larawan ni Jendong at dinala kay Bin upang makilala siya. Ito siya. Pinsan, ito ang taong ito sa larawan, siya ang nagpalo sa akin. Agad na nakilala ni Kai si Jendong sa larawan. Ano? Nagulat si Bin at likas na tiningnan si Hangbo. Hindi inaasahan ni Hangbo na ito ay nagkataon ng taong pinalo ang nakababatang kapatid ni Bin ay talagang si Jendong. Kid, hindi pa kita hinahap, ngunit Binyo bully mo na ang aking nakababatang kapatid. Nasaan ang bata na iyon? Pupunta ako at tatapusin siya ngayon. Galit na galit si Bin at hindi makapaghintay na hanapin si Jendong. Mabilis na pinigilan siya ni Hangbo, kapatid na Bin, maghintay ng ilang sandali, huwag kang magmadali.
Ginoong Shen, ikaw ang humiling sa akin na turuan ang bata na iyon sa isang aralin sa unang lugar. Bakit hindi ka nasisiyahan ngayon? Paano ako hindi maligaya? Iniisip ko lang na masyadong mura na turuan lamang siya ng isang aralin na tulad nito. Kung haharapin natin siya, kailangan nating gawin ito ng lubusan. Ang mga mata ni Hangbo ay makitid ng bahagya, at isang nakangiting-ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, alam ko na ang bata. Makikilahok siya sa martial arts tournament sa isang buwan. Sa halip na magturo lamang sa kanya ng isang aralin, hindi mo ba iniisip na mas kasiya siya na tapusin siya sa paligsahan? Inisip din ni Bin na may katuturan, at ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala. Ang taunang martial arts tournament ay isang pangunahing kaganapan sa buong timog na lungsod. Kung maaari niyang turuan ang bata na isang aralin sa harap ng libu-libong mga tao, hindi lamang niya mapapasaya ang kanyang galit, ngunit gagawin din niya siyang tumatawa ng karamihan. Ang pag-iisip nito ay medyo kapana-panabik. Okay, pagkatapos ay maghihintay ako hanggang sa martial arts tournament. Tiyak na durugin ko ang bata sa harap ng libu-libong mga manunood. Kabanata 27. Magpanggap na kasintahan. Ang isa pang linggo ay lumipas sa isang kisap mata. Ang mga bagay ay medyo kalmado at matatag sa panahong ito, ngunit ang Shen Corporation ay kasalukuyang bumubuo ng isang bagong proyekto. Bilang chairman, si Qing Shen ay abala sa trabaho at mas kaunting oras upang makipagkita kay Zhen Dongye. Ngayon, si Qing Shen ay nagtatrabaho muli sa overtime, kaya't nag-iisa si Zhen Dong. Pagdating niya, nakita niya si Qing Yingshen na naghahanda na lumabas. Hoy, bakit ka nagbalik mag-isa? Nasaan ang kapatid ko? Nag-uusisa ang tanong ni Qing Yingshen. Nagtatrabaho siya ng overtime, kaya bumalik ako muna, sagot ni Zhen Dong. Nang marinig ito, agad na igulong ni Qing Ying ang kanyang mga mata. Bakit mo ito gusto? Kahit papaano ikaw ang kasintahan ng aking kapatid. Kung nagtatrabaho siya ng overtime, hindi mo ba alam na maghintay para sa kanya? Sinabi ng iyong kapatid na hindi ko siya mapigilan sa anumang bagay at makagambala lamang sa kanya, kaya hiniling niya sa akin na bumalik. Ano ang magagawa ko? Nagkibit-balikat si Zhen Dong at pagkatapos ay tiningnan ng mabuti si Qing Yingshen. Nagbihis na siya ngayon, na may light makeup at isang naka-estilong hoodie. Nagdala siya ng isang limitadong bag ng edisyon, na nagpapalabas ng isang kabataan at masiglang vibe. Wow! Ang ganda mo! Pupunta ka ba sa isang date? Si Zhen Dong ay nanunokso. Sa mga tuntunin ng mga tampok sa mukha, si Qing Ying ay hindi gaanong kaakit-akit kaysa sa kanyang kapatid. Gayunpaman, si Qing Shen ay nagkaroon ng mas mature at matatag na pag-uugali, habang si Qing Ying ay may isang kabataan at walang sala na kagandahan. Anong bagay na walang kaparerekon ang iyong pinagsasabi? Pupunta ako sa isang muling pagsasama-sama ng kaklase. Nagretort si Qing Ying, na binigyan siya ng isang hindi kanais-nais na tingin. Bigla, naalala niya ang isang bagay at sinabi, Hoy, dahil wala kang magawa, bakit hindi ka sumama sa akin? Bakit ako pupunta sa muling pagsasama-sama ng iyong kaklase? Nagtaas ng kilay si Zhen Dong. Oh, dahil nag-iisa ka sa bahay na walang magawa, bakit hindi ako makahanap ng isang bagay na gagawin mo? Nang hindi naghihintay ng tugon mula kay Zhen Dong, hinawakan siya ni Qing Ying at tumungo sa labas. Nakarating sila sa parking lot, kung saan itinuro ni Qing Ying ang isang kulay rosas na sports car at itinapon ang susi kay Zhen Dong. Eto, nagmamaneho ka. Si Zhen Dong ay hindi nagsasalita. Talagang kinaladkad siya ng batang babae na ito upang maging kanyang chauffeur. Habang nagchat sila sa daan, hindi nagtagal ay nakarating sila sa lugar ng partido, isang high-end club. Malaki ang club, at hinuhusgahan ng dekorasyon at ang mga mamahaling kotse na nakapark sa labas, malinaw na ang pagkonsumo dito ay medyo mataas. Ngunit iyon ay inaasahan. Bilang anak na babae ng pamilyang Shen, ang sinumang maaaring maging kaklase niya ay dapat ding magmula sa isang mahusay na pamilya. Ito ay normal para sa isang pagtitipon ng mga mayayamang mag-aaral ng pangalawang henerasyon na maging isang mas mataas na kalibre. Kung may nagtanong kung sino ka sa ibang pagkakataon, sabihin mo lang na ikaw ang aking kasintahan, sinabi ni Qing Ying nang walang pag-asa sa paglabas nila ng kotse. Naririnig ito, si Zhen Dong ay halos naglabas ng isang bibig ng lumang dugo. Binibiro mo ba ako? Kung nalaman ng iyong kapatid, papatayin niya ako. Ito ay nagpapanggap lamang na aking kasintahan, hindi tulad ng kailangan mong talagang gumawa ng anuman, namula si Qing Ying at nahihiya ang sarili. Si Zhen Dong ay ganap na nalilito at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Akala niya ay dinala siya ni Qing Ying para lamang maging driver niya, ngunit ito ay naging gusto niya na magpanggap siyang kasintahan. Siya ang bayaw ng kanyang kapatid na babae, na nagpapanggap na kanyang kasintahan. Ito ay,
O halika, tulungan mo lang ako. Hindi ko sasabihin sa kapatid ko. Si Qingying ay nagpout at gumawa ng isang walang magawa na ekspresyon habang tinitingnan siya. Hindi mapigilan ni Jendong ang ganitong uri ng tingin mula sa isang batang babae, kaya't nag-atubili siyang sumang-ayon. Ang dalawa sa kanila ay bumaba sa kotse at lumakad papunta sa club. Dumating na ang mga kamag-aral ni Qingying at inayos ang isang waiter na maghintay sa pintuan. Nang makapasok sila, mainit na pinangunahan sila ng waiter sa isang VIP room. Sa loob ng silid, ang mga ilaw ay malabo, ang hangin ay napuno ng usok, at isang dosenang bata at gwapong kalalakihan at kababaihan ang masaya. Ang ilan ay kumakanta, ang ilan ay naglalaro ng dice, at ang kapaligiran ay buhay na buhay. Qingying, bakit ka huli? Qingying, matagal mo kaming pinaghintay, lalo na si Leizong, pinag-uusapan ka lang niya. Malinaw na si Qingying ay napakapopular sa kanyang mga kamag-aral. Sa sandaling pumasok siya sa silid, maligayang napapalibutan siya ng lahat. Lalo na ang binata na tinawag na Leizong, siya ang unang naglalakad ng may ngiti sa kanyang mukha. Ngunit nang makita niya si Jendong sa likod ni Qingying, agad na naging madilim ang kanyang mga mata. Paumanhin sa lahat, may kaunting trapiko sa daan. Ngumiti si Qingying sa paghingi ng tawad. Sa puntong ito, napansin din ng lahat si Jendong sa likuran niya. Qingying, sino ito? Siya ay aking kasintahan, Jendong Ye. Ipinakilala siya ni Qingying sa lahat ng natural. Nang marinig nila na siya ang kanyang kasintahan, ang kanyang mga kamag-aral ay nagulat lahat. Sa isang iglap, ang iba't ibang mga kakaibang tingin na nakatuon kay Jendong, na may sorpresa, pag-aalinlangan, at halos bawat tingin na puno ng kawalan ng paniniwala. Si Qingying ay ang diyosa ng kanilang klase, maganda at maayos, isang tipikal na kagandahang puting-puting. Para sa isang batang babae na katulad niya, hindi bababa sa maghanap siya ng isang batang talento bilang kanyang kasintahan, kung hindi isang mayaman at maimpluwensyang lalaki. Ngunit tinitingnan ang damit ng batang ito, hindi man lang siya mukhang nagkakahalaga ng 500 sa kanya. Paano mapipili ng diyosa ang isang mahirap na tao tulad ng kanyang kasintahan? Nakita ni Jendong mula sa kanilang mga mata kung ano ang iniisip nila. Ngumiti siya ng mapait at walang sinabi. Gayunpaman, mayroong isang tingin ng isang tao na si Jendong ay partikular na nababahala, at iyon ay isang binata na nagngangalang Leizong. Nang tiningnan niya si Jendong, ang kanyang mga mata ay matalim, na parang nakaharap siya sa isang kaaway. Qingying, huli ka na. Kailangan mong uminom ng isang tasa bilang isang parusa, sabi ng isang babaeng kaklase, na may hawak na isang tasa ng juice na naglalakad. Mabilis na kinuha ni Lei ang juice at sinabing, ang pag-inom ng juice ay hindi isang parusa. Kung nais mong parusahan siya, dapat mong gawin siyang painumin ng alkohol. Lei, si Qingying ay isang batang babae. Maging mas mahinahon, sabi ng babaeng kaklase. Hindi ko sinabi na kailangan niyang uminom. Narito ang kanyang kasintahan, maaari niyang kunin ang parusa para sa kanya, sabi ni Lei, na sinasadyang nagbibigay ng isang tao sa tabi niya. Agad na naintindihan ng lalaki at sumigaw, oo, kung ano ang sinabi ni Lei. Kung parurusahan natin siya, dapat nating gawin siyang uminom ng isang bote ng alak. Habang siya ay nagsalita, casual niyang kinuha ang isang bote ng pulang alak mula sa kalapit na mesa. Si Jendong ay hindi bobo. Paano niya hindi nakikita na ang dalawang taong ito ay sadyang sinusubukan na manggulo sa kanya? Lei, huwag masyadong lumayo. Sino ang parusahan ng isang tao sa pamamagitan ng pag-inom sa kanya ng isang buong bote ng alak? Inusisa ni Qingying, alam niya kung ano ang balak ni Lei at ng kanyang kaibigan. Ilang sandali, natahimik ang mga kamag-aral. Alam ng lahat na si Lei ay palaging nagustuhan si Qingying, ngunit hindi niya siya gusto pabalik. Ngayon na dinala niya ang kanyang kasintahan, si Lei ay malinaw na sinusubukan na pukawin si Jendong sa kabila. Bukod dito, si Lei ay nagmula sa isang malakas na pamilya, at kahit na alam ng lahat na siya ay sinasadya, walang nang ahas na magsalita. Bukod dito, si Qingying ay ang diyosa ng klase, at maraming mga kaklase ng lalaki ang hindi nasisiyahan na makita siyang hinahabol ng isang mahirap na tao tulad ni Jendong. Masaya silang makita siyang napahiya. Qingying, paano mo masasabi na tungkol sa akin? Ito ay isang sikat na alak. Ang iyong kasintahan ay hindi kailanman natikman ang isang mabuting alak sa kanyang hindi magandang hitsura. Ano ang mali sa akin na tinatrato siya sa mabuting alak? Sinabi ni Lei. Ikaw. Si Qingying ay sobrang galit na malapit na siyang sumabog. Ngunit sa sandaling ito, nakita niya si Jendong na kumuha ng inisyatibo upang maabot at kunin ang bote ng pulang alak. Ang pagpaparusa sa akin ng alak ay walang problema, ngunit ang bote na ito ay masyadong maliit, hindi ba?
Hindi sapat na inumin. Sinabi ni Jendong. Kabanata 28. Dagdagan ang mga pusta. Ang tinig ni Jendong ay hindi malakas, ngunit ang kanyang mga salita ay sapat na upang takutin ang mga tao. Ito ay pulang alak, hindi beer. Kahit na ang mga madalas na talahanayan ng pag-inom ay hindi maglakas loob na mag-chug ng isang buong bote ng pulang alak sa isang tungga, di ba? Ang tugon ni Leizong ay naging mas madilim ang kanyang mukha. Inilaan niyang gawing mahirap ang mga bagay para kay Jendong, ngunit natapos niya na hindi na outsmart ng taong ito. Gusto mong magpakita, ha? Hayaan mo akong bigyan ka ng isang pagkakataon upang magpakita. Hindi sapat na inumin, ha? June, pumunta at magdala ng higit pang mga bote para sa ating kaibigan. Nag-sign si Lei sa kanyang kaklase na si Junwang. Got it? Naunawaan ni June ang kahulugan ni Lei at mabilis na dinala ang iba pang mga bote sa mesa. Qingying, ang iyong kasintahan ay maaaring uminom ng maayos, ano ang kinakatakutan mo? Nag-sneer si Lei at sinabi kay Jendong, sinabi mo na hindi ito sapat, mayroong 8 bote dito sa kabuuan, uminom hanggat gusto mo, lahat ito ay para sa iyo. Orihinal na, ito si Lei na nagpapahirap sa mga bagay, at si Qingying ay maaaring maprotektahan si Jendong. Ngunit dahil hiniling ni Jendong ng mas maaga, wala na siyang masabi kay Lei ngayon. Hoy, baliw ka ba? Kung uminom ka ng sobra, kailangan mong pumunta sa ospital upang mapamba ang iyong tiyan. Hindi maiwasang magsalita si Qingying. Wala namang sinabi si Jendong, ngumiti lang siya sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang pulang alak at sinimulan ang pag-chug ng diretso mula sa bote. Gulo-gulo. Sa pag-ikot ng kanyang lalamunan, ang buong bote ng pulang alak ay na-chug down ni Jendong ng ilang sandali. Nagulat sa eksenang ito ang lahat. Anong uri ng kapasidad ng pag-inom ito? Maaari niyang i-chug ang pulang alak ng diretso mula sa bote. Ngunit hindi iyon lahat. Ang nakakagulat pa ay pagkatapos na matapos ang isang bote, agad na kinuha ni Jendong ang pangalawang bote at patuloy na uminom. Isang bote, 2 bote, 3 bote. Uminom siya ng isang kabuoang 8 bote ng pulang alak nang hindi man lang nagpapahinga, tinatapos ang lahat sa loob lamang ng ilang minuto. Burp. Pagkatapos ng pagtatapos, pinakawala ni Jendong ang isang nasiyahan na burp. Sa pagtingin kay Lei ngayon, walang ngiti sa kanyang mukha, at mukhang malapit na siyang maging berde. Ito ay isang mahalagang alak, na nagkakahalaga ng higit sa 40,000 bawat bote. Si Jendong ay uminom lamang ng higit sa 300,000 na nagkakahalaga ng alak sa loob lamang ng ilang sandali, na pinapagaan ang puso ni Leizong. Kahit na ang kanyang pamilya ay maayos, hindi nila kayang mag-aksaya ng pera tulad nito. Wow! Qingying, ang iyong kasintahan ay may kamangha-manghang pagpapaubaya ng alkohol. Upang maiinom ng labis ng hindi kahit na nagiging pula, ang iyong kasintahan ay may malaking kapasidad. Ang mga kamag-aral ni Qingying, lahat ay humanga kay Jendong sa kanyang kakayahan sa pag-inom, at marami sa kanila ang nagbigay sa kanya ng isang hinlalaki. Kahit na si Qingying mismo ay nagulat. Ang taong ito ay maaaring uminom. Wala siyang pag-aalala. Well, iyon ang dahilan kung bakit mahal ang mabuting alak. May dahilan para sa presyo nito. Masarap talaga. Salamat, bro. Sinamantala ni Jendong ang sitwasyon at nagpasalamat kay Lei. Galit na galit si Lei kaya gusto niyang makakain ng isang tao. Nais niyang ipahiya si Jendong sa pamamagitan ng pag-inom, ngunit sa halip, si Jendong ay naging sentro ng pansin. Matapos ang pag-inom, ang lahat ay nagpatuloy na magsaya. Sa prosesong ito, ganap na ipinakita ni Jendong ang kanyang mga kasanayan sa lipunan, pag-awit, paglalaro ng mga card, pagsasabi ng mga biro, at mabilis na maging kaibigan sa lahat. Lalo na ang ilang mga babaeng kamag-aral ay direktang nabihag ng kanyang tinig ng pag-awit. Sa pagtingin kay Jendong, ang kanilang mga mata ay puno ng mga bituin. Kung hindi nila alam na si Jendong ay kasintahan ni Qingying, marahil ay sumugod sila sa kanya. Pagkaraan nito, tinanong ni Jendong si Qingying tungkol dito. Ito ay alam ng batang ito si Lei at pupunta rin siya sa muling pagsasama-sama ng klase ngayon. Gayunpaman, hindi niya gusto siya at natatakot na maharas, kaya hiniling niya kay Jendong na magpanggap na kanyang kasintahan at kumilos bilang isang kalasag. Bukod dito, sinabi ni Qingying na hindi alam ng kanyang mga kamag-aral na siya ay mula sa pamilyang Shen. Pagkatapos ng lahat, ang Nanzhou City ay napakalaki at napakaraming mayayamang pamilya na may apelyido na Shen. Mahirap hulaan na nagmula siya sa isang kilalang pamilya. Ang taong mapahamak na tao ay kahit na tinatrato ang kanyang sarili bilang isang tagalabas. Ang mas tinitingnan ko siya, mas galit na nakukuha ko. Sa isang sulok ng pribadong silid, tiningnan ni Lei si Jendong na nakakasama ng maayos sa kanyang mga kamag-aral, pakiramdam na hindi maipaliwanag na galit.
Kapatid na Lei, may paraan ako upang mapahiya ang taong iyon. Dumating si Jun at sinabi. Sa sandaling narinig niya ito, agad na naging interesado si Lei, anong paraan? Sabihin mo sa akin ng mabilis. Magagawa natin ito. Sumandal si Junwang at bumulong ng isang bagay sa kanyang tainga. Kaagad pagkatapos, isang smug smile ang lumitaw sa mukha ni Lei. Sa sandaling ito, si Jendong ay naglalaro ng mga laro kasama si Qingying at ang kanyang mga kamag-aral. Naglakad sina Lei at Jun na may baso ng alak. Hindi ko inaasahan na maging mahusay si Brother Ye sa paglalaro. Dahil maraming nalalaman ka, bakit hindi tayo maglaro ng laro? Naglakad si Lei at automatikong sumuko ang mga kamag-aral sa tabi niya. Lei, ano ang gusto mo ngayon? Alam ni Qingying na ang taong ito ay hanggang sa walang kabutihan at pinagalitan siya ng walang tiyaga. Qingying, gusto ko lang maglaro ng iyong kasintahan, hindi mo ba ito pinapayagan? Si Lei ay nagkunwari na nagkamali at gumamit din ng isang nakakapukaw na hitsura upang sumulyap kay Jendong. Kung natatakot ka na mawawala ang iyong kasintahan, hindi namin kailangang maglaro. Ako, si Lei Zong, ayaw na mapang-api ang mga tao. Ang taong ito ay may isang makinis na dila, na sinasabing hindi niya gusto ang pang-aapi sa mga tao, ngunit siya ay talagang pinasisigle na si Jendong ay mas mababa sa kanya. Maglaro lang tayo ng ating sariling laro at huwag pansinin siya. Si Qingying ay gamulong sa kanyang mga mata kay Lei at binigyan si Jendong ng isang senadorias na hindi mahulog para dito. Ngunit sa kanyang sorpresa, si Jendong ay tila hindi niya maintindihan at talagang sumang-ayon. Okay lang, Qingying. Ang kaklase mo ay pala kaibigan lang. Bukod, narito tayo upang magsaya sa isang kaklase na pagtitipon, di ba? Natigilan si Qingying sa isang sandali, pagkatapos ay sinipa si Jendong sa ilalim ng mesa. Hindi lamang sa kanya, ngunit ang iba pang mga kamag-aral ay nagulat din. Hindi ba napagtanto ng taong ito na si Lei ay target sa kanya ng may layunin? Alam na ang ibang partido ay hanggang sa walang kabutihan, bakit sumasang-ayon? Siya ba ay isang tanga na mahulog para sa paghihimok ni Lei ng madali? Sa katunayan, hindi nila alam na si Jendong ay hindi talaga hinimok. Gusto lang niyang panatilihing kalmado. Si Lei ay malinaw na nagtatarget sa kanya. Kahit na tumanggi siya ngayon, ang taong ito ay tiyak na magkakaroon ng iba pang mga trick sa kanyang manggas. Sa halip na, naisip ni Jendong na mas mahusay na maglaro at tingnan kung ano ang mga trick ni Lei ay nasa kanyang manggas. Medyo gutsy ka, ha? Dahil iyon ang kaso, paano ang tungkol sa paglalaro ng dice? Nagsalita si Lei habang kumuha siya ng isang dice cup mula sa likuran, na naglalaman ng 3 dice. Ano ang laro? Nagkibit balikat si Jendong. Panatilihing simple ito. I-roll natin ang dice at hulaan ang kabuoang bilang. Ito ay 100,000 bawat pag-ikot. Siyempre, kung matatalo ka at wala kang pera, maaari kang tumahol tulad ng isang aso upang aliwin tayo. Paano ito? Maglakas loob ka bang maglaro? Ipinagpalagay ni Lei na si Jendong ay isang mahirap na tao na hindi kayang bayaran ng 1,000 dahil sa kanyang ordinaryong damit. Hindi man niya naisip ang tungkol sa pagwagi ng pera. Gusto lang niya si Jendong na mag-bark tulad ng isang aso at ipahiya sa kanya, upang makita ni Qingying kung gaano kasuklam-suklam ang kanyang kasintahan. Nakita ni Qingying sa pamamagitan ng mga hangarin ni Lei at sobrang galit na tumayo siya. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsabi, ang tinig ni Jendong ay umalangaw-ngaw, ang mga patakaran ay maayos, ngunit ang pusta ay medyo maliit. Paano ang tungkol sa paglalaro natin para sa 1,000,000 bawat pag-ikot? Kabanata 29. Masyadong maaga kang magsaya. 1,000,000 bawat pusta. Pinalawak ng lahat ang kanilang mga mata at tiningnan si Jendong. Bagaman ang mga pamilya ng lahat na naruroon ay medyo mayaman, mayroon pa ring iba't ibang antas ng kayamanan sa mga mayayaman. Ang mga pamilyang tulad ng 5 mahusay na pamilya ay itinuturing na high-end sa mga mayayaman. Si Lei Zong at ang kanyang mga kaibigan ay maaari lamang isaalang-alang na mga ordinaryong mayayaman, at 1,000,000 bawat pusta ay itinuturing pa ring labis na pusta sa kanilang mga mata. Hoy, bakit ka nakikipag-usap na walang kaparerekon? Hindi mo lang siya pinansin. Saan ka makakakuha ng 1,000,000 upang magtaya sa kanya? Si Qingying ay gaanong sinipa si Jendong sa ilalim ng mesa at patuloy na binigyan siya ng mga signal sa kanyang mga mata. Si Jendong ay gestured sa kanya upang makapagpahinga at walang sinabi. Huling oras na nagpunta siya sa Qingmo Pavilion, nanalo siya ng 30 milyon mula kay Hang Bo-shen at hindi pa niya hinawakan ang pera mula pa. Hindi sa banggitin ng 1,000,000 bawat pusta, maaari pa siyang maglaro na may 10 milyong bawat pusta kung nais niya. Kid, bakit mahusay ka sa pagpapanggap? Mayroon ka talagang maraming pera.
Hindi ito pinaniwalaan ni Junwang at tinanong siya ng isang hindi kanais-nais na ekspresyon. Nang hindi nagsasabi ng isang salita, kinuha ni Jendong ang isang lilang card ng gintong bank mula sa kanyang bulsa. Ito. Ito ay isang World Trade Bank Purple Gold Card. Mapahamak, narinig ko na kailangan mong magkaroon ng higit sa 50 milyon sa mga deposito upang pagmamayari ng ganitong uri ng lila na card ng ginto. Wow! Hindi ko inaasahan na ang kasintahan ni Qingying ay isang milyonaryo. Siya ay talagang mababangki. Lahat ay nabigla ng lila na gintong card na ito. Noon lamang na napagtanto nila na hindi siya isang mahirap na tao, ngunit isang mababangki na big shot. Si Qingying ay nagulat din sa pagkilos ni Jendong. Saan siya nakakuha ng maraming pera? Ibinigay ba ito sa kanya ng kanyang kapatid? Sapat na ba ito? Jendong chuckled at itinuro sa lilang card ng ginto sa mesa. Mukhang napahiya si Junwang at wala nang sinabi, kaya't masunurin siyang tumalikod. Bagaman nagulat si Lei na si Jendong ay mayaman, hindi siya nag-aalala. May paraan siya upang manalo ng hindi natatalo. Siya ay orihinal na pinlano na manginsulto kay Jendong sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng bark tulad ng isang aso sa pamamagitan ng pagsusugal. Dahil hindi niya ito mainsulto, ang pagpanalo ng pera mula sa kanya ay hindi magiging pagkawala. Okay, 1 milyon. Madali na sumang-ayon si Lei at inilagay ang dice sa tasa, nanginginig ito ng masigla. Ang tunog ng dice na pumutok sa tasa ay umaalangaw-ngaw sa silid. Sa pamamagitan ng pakikinig sa tunog, malinaw na sabihin ni Jendong ang numero sa dice. Para sa kanya, ang tasa ay halos transparent at walang kahulugan. Ikaw ang panauhin, kaya maaari kang magtaya muna. Nagayos ang tasa, at si Lei ay nag-sneer. Maliit. Sumagot lang si Jendong ng isang salita. Kung gayon bet ako malaki. Gamit nito, binuksan ni Lei ang tasa, na inihayag ang 2, 6 at 5. 6, 6, 5, 17 puntos. Malaki. Nanalo si Lei. Sa sandaling inihayag ang resulta, naging nasa sabik si Jun. Ang iba ay nagbigkas din sa sorpresa. Sa loob lamang ng ilang segundo, nawalan siya ng 1 milyon. Ito ay masyadong malaki sa isang sugal, hindi ba? Haha. Sorry, parang nanalo ako. Tumawa si Lei ng matagumpay at binigyan pa rin si Jendong ng isang mapanunuyan na tingin. Ngunit si Jendong ay hindi nasa kalagayan upang makita kung gaano kalugod ang taong ito. Nagulat din siya sa resulta. Bakit lumabas ang isang malaking bilang ng malinaw na maliit ito? Dapat mayroong isang bagay na hindi ka panipaniwala na nangyayari. Ito ay isang laro lamang, walang malaking pakikitungo, maglaro ulit tayo, inalog ni Jendong ang kanyang kamay. Nang hindi nagsasabi ng isang salita, patuloy na inalog ni Lei ang dice cup, na may isang ngiti ng ngiti sa kanyang mukha. Ang susunod na ilang mga pag-ikot ay may parehong mga resulta. Kahit na maaaring hulaan ni Jendong ang bilang, ang resulta ay palaging kabaligtaran. Sa anumang oras, nawalan siya ng 7 beses, nawala ng kabuoang 7 milyon. Siyempre, ang pera ay hindi nawala para sa wala. Matapos ang pag-obserba ng ilang beses, natuklasan ni Jendong ang trick. Ang susi ay ang singsing sa kamay ni Lei, na talagang magnetic. Ang dice sa loob ay dapat na na-injected ng metal. Kapag ang kamay ni Lei ay malapit sa dice cup, maaari niyang gamitin ang magnet upang mabago ang bilang ng dice sa loob. Hindi nakakagulat na iminungkahi ng taong ito na maglaro ng dice. Handa na siya. Jendong, huwag na makipaglaro sa kanya. Dapat siya ay may pagdaraya sa ilang paraan. Kung patuloy kang maglaro, matatalo ka lamang. Nang makita si Jendong na nawala ng 7 beses sa isang hilera, si Qingying ay naging sabik at hinaila ang kanyang mga damit upang hikayatin siya. Bagaman hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Lei, naramdaman niya na wala siyang kabutihan. Kung hindi, paano siya mananalo sa bawat oras? Qingying, ang iyong kasintahan ay nagkakaroon ng masamang kapalaran ngayon. Huwag na natin siyang paglaruin. Oo, magpatuloy tayo sa pag-awit. Ang paglalaro ng dice sa lahat ng oras ay maya mo. Maraming mga mabait na kaklase ang sumali rin sa paghikayat sa kanila. Sa sandaling natapos na silang magsalita, nakita nila si Lei na nakatitig sa kanila ng isang madilim na mukha, at ang ilan sa kanila ay mabilis na isinara ang kanilang mga bibig at nang ahas na hindi na muling magsalita. Kung natatakot kang matalo, sabihin mo na lang. Ako, si Lei Zong, ay hindi ka mapang-api. Anyway, nanalo ako ng 7 milyon ngayon. Kung hindi ka na maglakas loob na maglaro, kalimutan ito. Sinadya ni Lei na mga nakakapukaw na salita, sinusubukan na magalit si Jendong. Sinabi ko bang hindi na ako maglaro? Sumagot si Jendong, nagtatanong, ngunit 1 milyon bawat pag-ikot ay tila maya mo. Paano ang tungkol sa pagtaas ng mga pusta? Path.
Ang mga salita ni Jendong ay halos gumawa ng pagtaas lahat ng dugo. Nawala na nila ang labis, at nais pa rin niyang dagdagan ang mga pusta. Baliw ba siya? Hoy, baliw ka ba? Iniisip mo pa ba na hindi ka pa natatalo? Si Qingying ay labis na nababalisa kaya sinipa niya ng direkta si Jendong. Inisip ni Jendong ang tungkol dito. Bagaman nalaman na niya kung paano niloloko siya ni Lei, nawalan na siya ng 7 milyon dati. Kung nagpatuloy siyang maglaro kasama ang 1 milyon bawat pag-ikot, marahil ay manalo siya ng 2 pag-ikot, at susubukan ni Lei na nakalantad ang kanyang pagdaraya. Sa oras na iyon, hindi na maglaro si Lei, at hindi ito ang resulta na gusto niya. Sa makatuwid, kailangan niyang maglaro ng mas malaki, manalo muli sa lahat ng pera na nawala sa kanya, at hindi bigyan si Lei ng anumang pagkakataon upang yumapekto. Dagdagan ang mga pusta. Nagulat din si Lei, halos pinaghihinalaan na mayroon siyang misheard. Ngunit mabilis niyang nakuha ang kanyang pandama at sinabing, okay, paano mo ito gustong dagdagan? Anyway, mayroon siyang isang hindi nakakagulat na trick, at hindi siya natatakot kahit na naglalaro sila ng malaki. 10 milyon para sa isang pag-ikot, ang nagwagi ay mapunta sa kanya ang lahat. Paano ito? Jendong chuckled at hinawakan ang isang daliri. Ang pusta ay walang alinlangan na napakalaki, na nagiging sanhi ng lahat ng naroroon sa pagkabigla. Ngunit ang isang pusta ay isang pusta. Hindi ako natatakot sa iyo, sagot ni Lei, kinuha ang tasa ng dice at muling inalog ito. Ang pagkakaroon ng natutunan mula sa kanyang nakaraang karanasan, pinayagan muna ni Jendong si Lei. Malaki ang bet ni Lei at ginamit ang isang magnetic singsing upang manipulahin ang dice sa tasa upang ipakita ang isang mas mataas na numero. Sinundan ni Jendong ang suit, lihim na binabago ang numero sa isang mas mababang gamit ang kanyang panloob na enerhiya. Haha! Overestimating ang iyong sarili. Paano ka maglakas loob na maglaro ng isang malaking laro sa akin? Matatalo ka. 17 milyon, magbayad. Tumawa ng malakas si Lei, na kumikilos na parang nanalo na siya. Ang dice cup ay hindi pa nabuksan. Paano mo malalaman na ako ang natalo? Jendong chuckled. Siyempre ikaw ang natalo. Sino pa ang maaaring matalo? Tunay na sumagot si Lei, binubuksan ang dice cup upang ibunyag ang mga numero, 1, 2, at 6. Kabanata 30. Kung ito ay totoo, gaano ka mangha-mangha? 9:08, ito ay 9:08, nanalo si Jendong, oo. Si Qingying ay ang pinakanasasabik, tumatalon pataas at pababa sa tuwa. Sa puntong ito, tinitingnan si Lei Zong, nawala ang kanyang ngiti, pinalitan ng isang pagpapahayag ng hindi paniniwala. Paano ito magiging, bakit 9 na puntos? Paumanhin, mukhang nanalo ako. Nawala ako ng 7 milyon bago, ngunit ngayon nanalo ako ng 10 milyon, na nangangahulugang may utang ka pa rin sa akin ng 3 milyon. Ililipat mo ba ito o magbabayad ng cash? Sinundan din ni Jendong ang dating pagmamataas ni Lei at inihayag ang kanyang numero ng card. Lahat ay nilibang sa kanyang hitsura. Bagaman lahat sila ay mga kamag-aral ni Lei, karamihan sa kanila ay hindi nagustuhan sa kanya dahil sa kanyang karaniwang pag-uugali sa pagdomineering. Bukod dito, si Lei ay hindi inanyayahan sa muling pagsasama ng klase na ito. Dumating siya dahil alam niyang a-attend si Qingying. Kaya't nang makita nila siyang natalo kay Jendong, talagang masaya sila. Hindi, imposible. Dapat ay niloko mo ako. Galit si Lei at itinuro kay Jendong. Paano mo malalaman na niloko kita? Tanong ni Jendong. Malinaw ako. Natuwa si Lei na halos ipinahayag niya na niloko niya ang kanyang sarili. Naalala niya na kapag itinapon ang dice, gumamit siya ng isang magnetic singsing upang ayusin ang dice sa isang mas mataas na bilang, ngunit ang resulta ay isang mas mababang bilang. Nang walang pag-aalinlangan, si Jendong ay dapat na nagtamper sa dice, ngunit kahit na maaari niyang hulaan iyon, hindi masabi ito ni Lei. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Jendong. Sa sandaling ito, ang mukha ni Lei ay kasing pangit na parang kumain siya ng isang patay na mouse. Alam niya na si Jendong ay niloko, ngunit hindi niya ito maituro. Siya ay naghina at galit, at lahat ng uri ng emosyon ay pinagsama-sama. Galit na galit si Lei na parang kinakain siya ng puso ng mga tao. Kailangan mong magbigay ng katibayan kung nais mong akusahan ako ng pagdaraya. Kung hindi mo ito mapatunayan, mangyaring bayaran mo ako ng 3 milyong utang mo sa akin. Nagpanggap si Jendong na walang magawa at nagkibit-balikat. Ang higit na ipinakita niya, ang higit na inis ni Lei ay naging, ngunit sa parehong oras, wala siyang paraan upang makitungo kay Jendong. Bukod dito, hindi rin siya maaaring magkaroon ng 3 milyon. Naisip niya na hindi siya matatalo, kaya't nang ahas siyang maglaro ng isang malaking laro kasama si Jendong. Sino ang maaaring mag-isip na siya ay kontra-atake?
Hoy, Lei, sumang-ayon ka sa pusta. Nakita ito ng lahat. Sinusubukan mo bang bumalik ngayon? Hindi pinakawalan ni Qingying ang pagkakataon na pahiyain si Lei. Ako. Hindi ko dinala ang maraming pera. Sinabi ni Lei, kinamot ang kanyang ulo, at may makakakita ng kanyang kahihiyan. Hindi mo ba ito dinala, o wala ka talaga? Nanunukso si Qingying. Si Lei ay naging mas napahiya, nais na mailibing niya ang kanyang ulo sa kanyang pantalon. Sa katunayan, hindi niya ito dinala, ngunit wala siya. Siya ay isang ordinaryong pangalawang henerasyon na mayaman, at ang kanyang buwanang gastos ay kaunti lamang sa 500,000. Sa mas maaga, si Jendong ay nakainom mag-8 bote ng sikat na alak, na nagkakahalaga ng higit sa 300,000. Mayroon lamang siyang mas mababa sa 200,000 sa kanya ngayon. Saan siya makakakuha ng 3 milyon para kay Jendong? Ang mga patakaran ay naitakda ng una. Kung wala kang pera, kailangan mong tumahol tulad ng isang aso upang mapasaya ang lahat. Alinman bibigyan mo si Jendong ng 3 milyon, o tumahol ka tulad ng isang aso ngayon. Wala namang sinabi si Jendong at iniwan ito kay Qingying upang hawakan. Bagaman hindi siya nasisiyahan, ang mga patakaran ay naitakda ng una, at si Lei ay walang masasabi. Sa huli, ninatngat niya ang kanyang mga ngipin at tumahol tulad ng isang aso ng ilang beses. Pagkaraan nito, si Lei ay wala ng mukha na manatili ng mas mahaba at umalis na may isang dahilan. Sa nakakainis na tao, lahat ay mas masaya. Walang sino mang dumating upang maging sanhi ng kaguluhan muli, at si Jendong ay guminhawa. Naglaro sila hanggang sa huli bago naghiwalay-hiwalay. Sa pagbabalik, si Jendong ay nagmaneho habang si Qingying ay nakaupo sa upuan ng pasahero, nakangiti ng kontento. Hindi ko inaasahan na ikaw ay napakahusay. Maaari kang uminom at magsaya. Ang aking mga kamag-aral ay may magandang impresyon sa iyo. Tumingin si Qingying kay Jendong na may nasiyahan ng ngiti sa kanyang mukha. Nais lamang niya siyang tulungan siyang makitungo kay Lei, ngunit ang kanyang pagganap ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Hanggat nasiyahan ka. Anyway, huwag ipaalam sa iyong kapatid ang tungkol dito, o papatayin niya ako, sabi ni Jendong na may isang mapait na ngiti. Si Qingying ay may ngiti sa kanyang mukha, ngunit nang marinig niya na binanggit ni Jendong ang kanyang kapatid, ang kanyang kalooban ay biglang naging madilim. Pagkatapos ng lahat, si Jendong lamang ang peking kasintahan niya. Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay ang kanyang bayaw. Sa pag-iisip nito, nadama ni Qingying ang isang twinge ng kapeitan sa kanyang puso. Kung maaari lang siyang lumipat ng mga lugar kasama ang kanyang kapatid na babae. Sa pag-uwi nila sa bahay, nakaraan na ng hating gabi. Inisip ni Jendong na si Qingshan ay umuwi na, ngunit pagdating nila, nalaman nila na hindi pa siya bumalik. Bakit ang aking kapatid na babae ay nagtatrabaho pa rin sa huli? Inaasahan kong walang nangyari sa kanya, hindi makakatulong si Qingying ngunit nag-alala. Si Jendong ay umiling-iling ang kanyang ulo ng Riley at panunokso, hindi ka ba magkakaroon ng kaunting pananampalataya sa iyong kapatid? Ngunit kahit na sinabi niya iyon, medyo nag-aalala din siya. Tulad ng malapit na niyang kunin ang kanyang mga susi ng kotse at pumunta sa kumpanya upang suriin siya, narinig nila ang mga yapak sa labas. Bumalik na si Qingshan. Kayo ay gising pa rin. Si Qingshan ay nakabitin ang kanyang bag sa rack at mausisa na nagtanong. Sis, bakit ka na bumalik ng huli na? Silly girl, bakit ka mag-aalala tungkol sa akin na nagtatrabaho sa huli sa opisina? Kayong dalawa ay nakatayo sa pintuan sa oras na ito. Ano ang ginagawa nyo? Hindi ako makatulog dahil nagugutom ako, kaya't kinaladkad ko si Jendong para sa isang late night merienda. Bumalik lang kami, mabilis na nag-isip si Qingying ng dahilan. Si Qingshan ay walang mga pagdududa. Bumagsak siya sa sofa sa sandaling pumasok siya sa silid, mukhang pagod na pagod. Ibinuhos siya ni Jendong ng isang baso ng tubig at tinanong, asawa, nagtrabaho ka ng overtime ng maraming kani-kanina lamang. May mali ba? Alam niya na ang kumpanya ay kamakailan lamang ay nakabuo ng isang bagong proyekto, ngunit para sa isang malaking negosyo tulad ng Shen Group, tiyak na magiging handa sila para sa isang bagong proyekto. Hindi malamang na sila ay magmadali sa paligid tulad nito. Gayunpaman, si Qingshan ay nagtatrabaho sa overtime ng maraming kani-kanina lamang, na parang nakikipaglaban siya sa isang hindi handa na labanan. Ito lamang ang bagong proyekto. Nalaman namin sa kalahati ng konstruksyon na ang mga materyales ay masyadong mas mababa. Ngayon, inutusan kami ng Nanzhou City na ihinto ang trabaho, at hindi ko alam kung paano ipaliwanag ito sa mga shareholders. Ipinaliwanag ni Qingshan na may pag-aalala na ekspresyon, ang kanyang mga kilay ay tumaas. Kalimutan mo ito, walang punto sa pagsasabi sa iyo ng lahat ng ito. Napapagod na ako, magpahinga muna ako.
Pagkatapos magsalita, nagpupumilit siyang tumayo mula sa sofa at dumiretso sa kanyang silid. Nakakakita kay Cheng siya na nagtatrabaho ng husto, nalulungkot sa kanya si Jendong. Kasabay nito, nadama niya na may isang bagay na hindi maganda. Paano makagawa ng isang malaking negosyo tulad ng Shen Group ang mga mababang antas ng mga pagkakamali tulad ng paggamit ng mga mas mababang materyales sa isang proyekto? Mayroong isang bagay na hindi ka panipaniwala tungkol dito. Kailangan kong siyasatin ito bukas.